Matindi ito ah. Matalik daw na kaibigan at taga-suporta matagal na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ah, kapampangan daw na businessman na dismayadong dismayado kay Alan Peter Cayetano. Bakit kaya? Pakinggan po natin itong interview ito at saka kanyang pahayag nitong matalik na kaibigang lumantad na, hindi na nakatiis. Nausapin sa Senado, isang kaibigan ang nawalan ng tiwala. Yung values na we share together nung magkasama kami, parang wala na yun. Wala na. Dismayado sa direksyong tinatahak ng senador na dating suportado. Very, very disappointed as a friend. Para sa kanya, hindi ito ang leader na kailangan para sa hinahanap na mabuting pangungobyerno. Ito ang real talk ng Kapampangan business leader na si Rene Romero. Ayun. Gago tayo actually. No? Ginagawa tayong mangmang. Lalo na yung kaibigan ko. Ano nga ba ang relasyon ni Romero kay Senator Alan Peter Cayetano? Ayun ang pangalan, Rene Romero, Kapampangan na negosyante na taga-suporta sa politika at iba pa. Matindi ano ha? Pero wala tayong magagawa. Karapatan niya yan. At saka yan ang damdamin niya. Yan ay lumabas ng balita na atin na ipinapaliwanag dito. Pakinggan po ninyo. Alam niyo, matagal ko ng kaibigan si Alan Peter Cayetano. Nung unang kasama ko siya, isa sa ako'y amazed at nabibilib sa kanya. Walang meeting na inumpisahan na hindi kami nagdasal. Kapag tapos na kaming mag-meeting, magdadasal siya ulit. Doon, ang tingin ko, sabi ko, wow, ito yung mga politikong hinahanap ko. So, yun. For so many years, kasama niya ako. Basta pupunta siya rito, ako mahala sa kanya. Election, talagang full support ako sa kanya. No? Pero ngayon, pag nagbibigay siya ng Bible verses at saka nagdadasal, kneel down siya, kinikalabutan. Grabe ah. Sabi ko, mukhang yung values na we share together nung magkasama kami, parang wala na yun. Bakit ang ganyang dating paghanga napalitan ng kawalan ng tiwala? But last year, sa impeachment process kay VP Sara, nakita ko yung kanyang tunay na kulay. So, I sent him a letter to withdraw support to him, no? Buhat noon, medyo napansin ko, medyo ano na ako, pero ngayon na naman, no? Dahil sa impeachment kay VP Sara, makikita mo, nagugulo na naman ang ating bansa. Rene Romero, dismayado kay Senator Cayetano. Very, very disappointed as a friend. Nung nag-withdraw of support ako sa kanya, kaibigan ko pa rin siya. Pero ngayon parang, pati yung pagkakaibigan namin, gusto ko na rin bitawan. Real talk ng bawat Pilipino. Hindi ah. Taga-suporta, matalik na kaibigan, supporters, followers, pati raw yung pagkakaibigan, gusto rin daw niyang bitawan. Mr. Romero ng Pampanga. Ayun o. So, Senator Cayetano, kung gusto mo pong sumagot, magbigay ka ng statement, kung ano yung pananaw dyan, at gagamitin natin kung ano yung tugon dyan. Yan ay matalik na kaibigan at taga-suporta mo, lumantad. Hindi fake yan, hindi yan AI, kasi lumabas talaga siya nagsalita, nadidinig naman. Yung mahaba yung interview yan eh. So, salamat doon sa nag-interview dahil isinare niya sa publiko. At ito naman ay walang personalan kasi si Senator Cayetano ay public official, government official. So, entitled ang lahat ng sektor ng mamamayan magbigay ng opinion at pahayag tungkol sa kanilang mga nakikita at observation. Ito matalik na kaibigan at supporters, mukhang pinanser pa. Kaya sabi niya, pag pupunta ng Pampanga, sagot daw niya, bahala daw siya. Sa eleksyon, tumutulong din. So, talagang kaibigang nadismaya. Parang naalala ko rin, kailan lang, sino ba yun? Yung mga classmate ni Alan sa Ateneo, sa law school. Parang nadismaya rin eh. Actually, no isang araw, no isang linggo, nakarang buwan, Mayo, halos lahat ng mga
College of Law, ng mga maraming eskwelahan dito sa bansa, nagpahayag ng pagkadismaya sa nangyayari sa Senado. Mula nang magsimula nga ito noong May 11, putukan, takasan, nagkantara pa si Bato de la Rosa, tapos may iyakan pa. At yung pag-amin ni De La Rosa yang siya'y pumasok ng panahong yon para lang magpalit ng liderato, sinundo siya at sasakyan ni Cayetano ang ginamit papasok ng Senado. Nung huhulihin, tumakbo at nagkantara pa. Pagdating ng session hall, nagsisigaw at galit na galit si Bato. Tapos, after 2 days, nagkaroon ng putukan sa Senado galing sa mga baril at bala ng Office of Sergeant at Arms. Ang pinagbabaril, pader at saka salamin. Tapos, nung madaling araw, nakawala. At ngayon ay umaamin pa si Robin Padilla, kanyang kotse ang ginamit ng pag-alis ni Bato. Dinala niya sa Makati. Kaya nga obstruction of justice ang pwedeng kaharapin. Yan po yan. Under Cayetano leadership. Kaya yung pong tao, Mr. Romero, Rene Romero, na-interview at nagsalita. Salamat doon sa nag-interview. In-expose niya. At yan hindi anong tawag yan, hindi pwedeng pigilan. Karapatan ng isang tao, kaibigan man o kung anumang relasyon, magsalita kung ano ang kanyang nakita ngayon at kung anong relasyon before. Yun ang kanyang inaamin. Matagal daw niyang kaibigan, supporter sila, nire-respeto niya. Pero dahil nga mula nung nakaraang taon sa impeachment, nadismaya siya, lalong kayong nadismaya. Wow! So again, Senador Cayetano, kung gusto mo sumagot, sagutin mo yan, malaya ka. Total, meron ka naman Facebook page, madalas ka nagpe-press conference, madalas ka nagla-live, di sagutin mo yan. At pag nakita ko, di gagamitin natin kung ano naman ang iyong paliwanag tungkol dyan. Kasi kaya ako ganyan na sinasabi ko. Si Alan Peter Cayetano po kasi, kahit nung araw pa, namimili yan ng media na magpapa-interview. Namimili yan ng network kung saan siya gusto magpa-interview. Sa totoo lang, style niya ni Alan. Kaya kapag sinabi niyo, ba't hindi ko kinukuha ang side ni Alan? Ayun po yung dahilan. Namimili siya na nag-i-interview sa kanya. O kung saan siya magpapa-interview. Sa network man or sa individual na media. Namimili yan taong yan. Nung araw pa, ugali niya yan. Kaya hindi ko siya nakukuha kung anong side niya. Maliban kung siya yung press conference at napipick up ko yung kanyang mga sinasabi, ginagamit ko. Katulad nito, ulitin ko. Kung maglalabas siya sa Facebook ng kanyang sagot tungkol dyan sa kanyang kaibigan o press conference siya at makikita ko, gagamitin ko yung kanyang panig. Pero yung hanapin siya, malabo kasi nga namimili yan ng kinakausap. Kung ayaw niya sa akin, hindi ko pipilitin. Wala namang mawawala sa akin kung ayaw niya sa akin na siya interviewin ko, hindi ba? Ganun lang yun. Prinsipyo, katotohanan, dapat pinaglalaban. Please like and share.